So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisis. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol naman ito kay Mayor Alice Go. No, ex-Mayor Alice Go pala, no? Tapos kay Harry Roque daw. So, tingnan natin kung ano nakapalood sa video ito, men. So, ang video ito mula kay Mahalagang Balita. So, meron itong pamagat na kabado na si Roque dahil magsasalita na si Alice Go kung sino ang mga kasabwat sa Pogo. Diyos ko po, alam naman natin, men, na yun, Mayor Alice Go nahuli na nga, grabe nagpaputol pa ng buhok ang Comics, men. So, yun, bago natin simulan, Mahalagang Balita, supportahan nyo yan. Tapos syempre, content nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoisis. So mga kanoisis, hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kabado na si Roque dahil magsasalita na si Alice Go kung sino ang mga kasabwat sa Pogo. Diyos ko po, may makukulong na naman nito. So again, Mahalagang Balita, Pilipinoisis. Like, comment, share, subscribe. Start. Ang na-dismiss na alkalde ng Bambantarlac ay inaresto Ulit lang ha. Start 0 dapat. si Alice Go. Ang na-dismiss na alkalde ng Bambantarlac ay inaresto sa Indonesia at inaasahang Nako. babalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon upang harapin ang maraming Actually, nakabalik na siya, men. kaso, kabilang ang tax evasion at human trafficking na may kaugnayan sa Pogo. Ang pag-aresto sa kanya ay kasunod ng isang serye ng mga pagsisiyasat sa kanyang aktibidad, kabilang ang isang makabuluhang pagtatanong ng Senado sa kanyang mga hindi magagandang gawain sa Pilipinas. Ang Nako. pagdakip kay Alice Go ay dumating pagkatapos ng isang magulong panahon na minarkahan ng kanyang pagtakas mula sa Pilipinas, kung saan siya ay nasa ilalim ng investigasyon para sa kanyang mga koneksyon sa isang ilegal na operasyon ng Pogo sa kanyang I think this coming Monday, ihaharap na siya sa Senado and for sure, magkakabulat-latan talaga to, men. Sobrang daming mauuga nito kasi syempre, yung pagtakas niya, need yung anuhin kung sino yung mga tumulong sa kanya. Yung abogado ba yun or doktor na parang sinabi din na nandito pa siya sa Pilipinas pero ang totoo nandun na pala sa ibang bansa. Mananagot din yun. Yung mga big boss niya sa Pogo, mga Pogo, 'di ba? Sobrang dami talagang mauuga nito, men. nasasakupang munisipyo. Isinasaad ng mga ulat na si Guo at ang kanyang mga kasama sa pagtakas ay gumastos ng humigit kumulang 3.5 million US dollars Grabe. para mapadali ang kanilang hindi natutukoy na paglabas mula sa bansa na kinabibilangan ng isang komplikadong ruta sa Malaysia at Indonesia. Ang pag-aresto sa kanya sa Tangerang City, Jakarta ay kinumpirma ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation sa Pilipinas na nagpapakita ng pandaigdigang kooperasyon upang mahuli si Alice Guo. Ngayon, bilang isang kilalang abogado si Attorney Roque at dating opisyal ng gobyerno, nakatawag ng pansin ang pagkakasangkot ni Roque sa kasong kinakaharap ni Alice Guo, kung saan dati nang ipinagtanggol ni Roque ang kanyang sarili sa iba't ibang kliyente sa mga high-profile na kaso na kanyang Sumabit din to sa Lucky Sound 99. kinasangkutan sa Pogo at ang Pasensya na kayo, guys, kasi may ubo tayo eh. kanyang Persipon. pakikipag-ugnayan kay Guo ay maaaring makaapekto sa kanyang legal na karera at imahe sa publiko kapag isa siya sa mga taong nasa likod ng Pogo, lalo na dahil sa seryosong katangian ng mga paratang laban kay dating Mayor Alice Guo. Kung may lumabas na ebidensya na nagsasaad na may papel si Roque sa pagpapadali sa pagtakas ni Guo o sa anumang ilegal na aktibidad na nauugnay sa kanya, maaari niyang harapin ang legal na pagsisiyasat na malamang na iimbestigahan ng malalim ng awtoridad ng Pilipinas ang lahat ng partido na Nako. konektado kay Guo at ang mga Kayo ba, do you think ba may kinalaman ba talaga or may connection ba si Harry Roque dito, men? Comment 1 kung meron, comment 2 kung wala. unang pahayag o aksyon ni Roque ay maaaring suriin sa kontekstong ito. Ang reputasyon ni Roque bilang isang abogado ay maaaring Yan. malagay sa panganib kapag napatunayan na meron siyang kaugnayan kay Alice Go at sa ni-raid na Pogo sa Bamban. Ang patuloy na saklaw ng media sa kaso ni Guo at ang iskandalo sa Pogo ay maaaring makatatak sa iba pa niyang legal na gawain at pampublikong pakikipag-ugnayan. Ang pangunawa ng publiko ay mahalaga para sa mga abogado at ang pag-uugnay sa isang kaso na kinasasangkutan ng mga seryosong paratang ng krimen ay maaaring umantong sa pagbaba ng tiwala ng publiko kay Attorney Roque. Bumaba na nga eh. 'Di ba? Bumaba na nga yung tiwala ng publiko sa kanya. Sobrang you know. Pero kagagawan din naman nila yan. Yung mga pinagagawa din kasi nila eh. Ngayon ang nagsilabasan. Tsaka kahit na sabihin pa natin na
taga-suporta nila tayo dati. Parang ang pangit kasi min kung mag-i-stick ka. Ano yun, maglalagay ka ng loyalty kahit alam mong grabe yung mga kabulastugan na ginagawa nila. Hindi ako ganun eh. 'Di ba? Kaya nga dati, I think yung isa sa tawag dyan, nagpabaliktad sa akin. Kasi ako, solid Duterte supporter ako eh. Yung sa tatay niya, medyo okay pa ako doon. Pero, I think kay BP Sara, kay BP Sara talaga. Patungkol doon sa sobrang, kasi yung sa WPS, yung hindi man lang siya makapagbigay ng komento niya doon. Tapos, patungkol kay Kibuloy, todo support, may papunta-punta pa doon. 'Di ba? Tapos yung sa libro niya, yung 10M, yung confidential funds niya na hindi niya masagot-sagot. Yun lang naman eh. Yun yung, doon ako parang bakit kaya hindi na lang sagutin? 'Di ba? Saan ba talaga, nagamit ba talaga na maayos yung pera? Mga ganun ba? Yan yung isa sa nakapag-discourage sa akin sa mga Dutertes. 'Di ba? So sad. Dahil sa politikal na background at adhikay ni Roque, ang epekto ng kasong ito ay maaaring makaapekto sa kanyang katayuan sa mundo ng politika. Kung siya ay itinuturing na may anumang pagkakasangkot sa di umano'y maling pag-uugali ni Guo, maaari siyang maparusahan sa kamay ng batas, lalo na kapag isiniwalat ni Alice Guo ang lahat ng kanyang nalalaman sa Pogo. Pinaigting ng gobyerno Sana lang talaga kakanta si Alice Guo. ng Pilipinas ang mga pagsisikap na ito na i-regulate at subaybayan ang mga operasyon ng katiwalian, partikular na kasunod ng mga pagbubunyag ng malawakang pagkakasangkot ng iba pang tiwaling opisyal sa gobyerno. Ang Senado ay aktibong nag-iimbestiga sa ugnayan sa pagitan ng mga lokal na opisyal at mga operasyon ng Pogo, kung saan ang kaso ni Guo ang nagsisilbing focal point. Habang naghahanda si Guo na tumistigo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, ang kanyang mga insight ay Sa Lunes na siya ihaharap sa Senado for sure. Pag-uusapan na naman to. maaaring mag-alis ng higit pang mga koneksyon sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno at industriya ng pasugalan na lalong magpapagulo sa pampolitika ang tanawin sa bansa. Kapag idinawit ni Guo si Roque sa naturang Pogo sa bansa at kapag isiniwalat nito ang lahat niyang nalalaman, ay wala nang dahilan pa upang makalusot pa si Atty. Roque sa kanyang pagkakasangkot sa Pogo. Actually, ito yung sad part kasi ngayon pa lang, alam naman natin na si Harry Roque ay may connection nga siya sa Lucky South 99 which is Pogo. Ngayon, ang ginagawa ng kabila ngayon, minamain condition nila yung mga taga-suporta nila. Sige, pagpalagay na lang natin na totoo ba or hindi totoo na sangkot sila. Pero what if dahil ngayon minamain condition na nila yung mga taga-suporta nila, what if totoo talaga na sangkot si Harry Roque dito sa mga Pogo na to? Tapos sinabi na ng kabila na wala na kapag bumalik na si Alice Guo dito, nakahanda na yung script nila na idamay yung mga Duterte, si Roque, mga ganon. So alam nyo yung ganon na syempre yung mga tagahanga nila maniniwala dun. For example, mapatunayan dito na, mapatunayan na involved nga si Harry Roque dyan sa mga Pogo na yan. Of course, ang taong bayan naman na nakasuporta dun sa kabila, para mag-ano sila na, ito, sinabi na ito ng ng vlogger ng mga Duterte na may script na nakahain. So, ang kinapangit nun, mai-invalidate yung facts dahil lang naniwala sila dun sa vlogger na yun. 'Di ba? Yun yung, dun ako parang nag-disagree. Actually, ito yung fun part Nung dati, yung kay BP Sara about dun sa confidential funds niya na 200 million nata yun. Correct me if I'm wrong. Nung una, di ba tinanong yun tapos walang maisagot. Tapos nung sinabi ng mga vlogger dito sa kabila na ba't pa tinatanong yan, naman yun, confidential nga. Parang nag-agree din ako na, bakit nila tatanungin si BP Sara ng ganyan? Confidential funds yan Diba, yan, may matanong lang. Tapos noon, kalaunan, parang nasundan na naman ng mga doon ako parang nagtaka ba na, bakit hindi sinasagot nila yung confidential funds na ito? Department of Education lang naman to 'Di ba? Hindi naman yan kagaya nung sa defense. Yung sa defense siguro, maiintindihan ko yun kung hindi nila i-disclose kung ano yung pinagamitan ng confidential funds. Baka may binili sila mga secret missile, mga ganun. Pero kung sa DepEd, anong kinu-confidential nila? 'Di ba? Parang doon ko na-realize na, parang may something dito. Tapos ngayon, nasundan na naman. Tapos ngayon, may another budget na naman na tanungin siya kung
para saan or para ano, wala pa ring masabi, something like that pa. 'Di ba may mga article pa tayong nakikita na ano, yung sa libro niya na ang kaibigan 10 million. Parang ano to? Ano tong 10 million? Parang ano to pabango lang to sa kanya. Sorry to say pero nung una ko talaga nakita yon parang self-propaganda to Parang pampaganda to sa sarili niya. Kasi bakit kailangan niya pang ilagay doon na Sahara Bibsar, something like that. Kaya doon ako ng discouragement. 'Di ba? Kaya simula noon parang naano ako na wala pala to. Di pwede to. 'Di ba? Hindi pwedeng ito-tolerate ko yung mga ganyan porket sinusuportahan ko siya dati. Kasi yan yung BP ko Yan yung binoto ko. 'Di ba? Hindi ko naman alam na ganyan mangyayari. Si Robin Padilla nga binoto ko din, sising-sisi din ako. Akala ko kasi astig or magiging bad boy siya dyan sa Senado. Nagiging kengkoy lang pala. Sorry to say. Sorry for the word. I know if comment kayo kung mag-agree kayo. Kung hindi naman, bahala kayo. Tuloy. Lalo na kamakailan lang, kung saan natuklasan ng House of Representatives ang humigit kumulang 67 milyon na pera ni Atty. Roque, na ayon sa kanya ay kita di umano ito sa kanilang ibinintang lupa. Habang papauwi na si Alice Guo, siguradong kinakabahan rin ng ibang malalaking tao sa gobyerno na sangkot sa mga isyong ito, lalo na si Atty. Roque, na nakitaan ng biglaang paglubaw ng pera. Si Guo ay pinaniniwalaang Yun din, yung usaping pera din. nagtataglay ng mga kritikal na impormasyon tungkol sa iba't ibang opisyal ng gobyerno na umano'y sangkot at protector sa mga ilegal na operasyon ng POGO. Kung ibubunyag niya ang mga pangalan at detalye ng mga opisyal na ito, maaari itong humantong sa isang malaking epekto sa politika, kabilang ang mga pagsisiyasat at potensyal na legal na aksyon laban sa mga sangkot dito. Hinimok siya ni Senador Sherwin Gatchalian kamakailan noong hindi pa siya tumakas na makipagtulungan ng buo, na nagmumungkahi na ang pagbubunyag ng mga naturang impormasyon ay maaaring mabawasan ang kanyang sariling kasalanan sa mata ng batas. Ang Senado ay nagpahayag din ng matinding interes sa kanyang testimonya. So paano kaya yun, ano kayang i-deal kay Alice Go na para lang magsalita siya? Kasi I think yung hatol sa kanya is parang umabot ng 1,200 years or 600. Correct me if I'm wrong na lang. Yun yung sentence niya. Pero I don't know if bababa ba yan if ever na maikakanta siya. For example, ikanta niya si Roque minus 100 years. Ewan ko kung may mga ganyang senaryo Pero kayo ba, agree ba kayo na ganun yung mangyari? Na for example, mabigyan na lang si Alice Go ng 20 years tapos naikanta niya naman yung lahat ng involved sa Pogo. Agree ba kayo doon? Comment down below nga kayo. Tara. Partikular na tungkol sa mga koneksyon sa pagitan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga iligal na operasyon. Binigyang diin ni Senator Hontiveros at Gatchalian ang pangangailangan para kay Guo na pangalanan ng mga kasabwat sa loob ng gobyerno na maaaring humantong sa isang alon ng mga legal na hamon para sa mga malalaking taong kasangkot. Ang potensyal para sa mga kasong kriminal laban sa matataas na opisyal ay maaaring makasira sa kasalukuyang pampulitikang tanawin sa Pilipinas. Habang si Guo ay nahaharap sa mabibigat na kaso, ang kanyang desisyon na tumestigo ay maaaring maging bahagi ng isang mas malawak na legal na diskarte upang makipag-ayos sa isang plea deal upang humingi ng kaluwagan sa pagsentensya. Sa Plea deal yan pala yun. Yun yung kadalasan ginagamit ng Amerika Sa Amerika talaga, iba sila. Kapag ka mga big syndicate or mga big time yung mga sangkot, willing sila na bigyan ng immunity yung isang criminal. Basta lang grabe yung balik. Like for example, isang criminal ka, tapos ikanta mo lahat ng sangkot. Willing sila na palayain ka, bigyan ka ng immunity. Basta lang yung isang buong organization pabagsakin mo o ikanta mo. Ganon. So ewan ko kung anong mangyayari dito kay Alice Go. magitan ng pakikipagtulungan sa mga autoridad at pagbibigay ng mahalagang impormasyon, maaari siyang umasa na pag-aanin ang kanyang sariling mga legal na kahihinatnan, kahit na ang kanyang direktang pagkakasangkot sa mga operasyon ay maaaring magpalubha sa kanyang posisyon bilang isang potensyal na saksi ng Estado. Ang tugon ng publiko sa testimonya ni Guo ay maaaring maging malalim, lalo na kung ito ay nagpapakita ng malawakang katiwalian o pakikipagsabwatan sa mga opisyal ng gobyerno sa Pilipinas. Ito ay maaaring humantong din sa sigaw ng publiko, mga protesta, o mga panawagan para sa pananagutan na maaaring magudyok sa gobyerno na gumawa ng mapagpasyang aksyon laban sa mga katiwalian.
Bukod pa rito, maaaring gamitin ng mga kalaban sa politika ang mga sangkot na opisyal na posibleng makaimpluwensya sa mga halalan sa hinaharap at mga pagkakahanay sa politika. Bilang Sobrang ano talaga to min eh, baliktaran talaga to. conclusion, ang pag-aresto kay Alice Go sa Indonesia ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa patuloy na pagsisiyasat sa mga pogo at ang kanilang mga di-umano'y koneksyon sa organisadong krimen sa Pilipinas. Para kay Attorney Harry Roque, maaaring maging malalim ang implikasyon ng kasong ito na makakaapekto sa kanyang legal na karera, pampublikong imahe, at mga adhikain sa politika kapag napatunayan na kasabwat siya sa naturang pogo sa bansa. Habang Nako. unti-unti nang lumalabas ang katotohanan, Tapos pwede pa siyang mabulok sa kulungan, if ever. mahigpit na babantayan ng legal na komunidad at ng publiko kung paano bubuo ang mataas na profile ng kasong ito at ang mga potensyal na kahihinatnan para sa lahat ng kasangkot na malalaking tao sa bansa. Ang testimonya ni Alice Go sa kanyang pagbabalik ay may potensyal na pagbubunyag sa malawakang network ng katiwalian at mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa mga pogo sa Pilipinas. Nako, Habang nako. naghahanda siyang bumalik sa bansa, ang mga implikasyon ng kanyang mga pagsisiwalat ay maaaring humantong sa mga makabuluhang legal na epekto para sa mga sangkot na opisyal at muling ihubog ang hinaharap ng mga operasyon ng pogo at baguhin ang pampulitikang tanawin. So yun lang naman, kayo ano masasabi nyo dito? Mga kanayasi, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So yun, malinaw naman yun ano. Sobrang linaw no, na kapag ka talaga magsalita na itong si Mayor Alice Go. Kalimutan ko talaga. Ex-Mayor Alice Go. Wala talaga. Good luck talaga sa mga tawag dyan. Mga taong akala nila parati silang untouchable. Ano. No? So, ito na yung time nila. So, sana lang bigyan talaga ng pagplanuhan talaga to ng maigi ng gobyerno natin na tawag dyan, mapaamin nila si Alice Go. I don't know lang kung ano talaga mangyayari dyan. Willing ba yung government natin na nabigyan ng immunity si Alice Go or, yung kalayaan niya kapalit dito sa mga big bosses, I don't know kung paano nila gagawin yun. Kasi sayang naman, di ba? Sayang naman kung hindi nila magagawa yun. Magawa yun. Sayang if ever na i-take full na lang lahat ni Alice Go yung mga tawag dyan, mga kasalanan. Like, willing siya na makulong lifetime at hindi na siya magsasalita. Sayang yung ganun. So, sana mapaamin nila si Alice Go kasi syempre, malinaw naman yan, men. Di naman tayo pinanganak kahapon. Malinaw yan na meron talagang mga big syndicates na nasa likod niyan. Hindi niya naman magagawa yan kung siya lang eh. Biruin nyo ha, sobrang viral niya na sobrang pinag-uusapan na siya dito sa Pilipinas pero nagawa niyo pa rin pumunta dun sa Indonesia. 'Di ba? Tayo nga, pahirapan nga tayo eh na mga mga kumpleto tapos walang mga record yan nakalusot nga, 'di ba? Of course, syempre, tinulungan yan. Tapos syempre, expect na din natin na kung hindi man yung mga big boss or siguro yung unang unang masasampulan dito ay yung mga, for example, yung attorney na nagloko na sinabi na nandito daw si Alice Go sa Pilipinas. Grabe yun. Ewan ko, nagtago-tago na ba yun or ewan ko lang kung paano niya lilinisin yung pangalan niya. Grabe, ayaw ko talagang gawin yun if ever ako yung abogado. Kaya nga, nung maalala nyo guys, yung time na, di ba, pumunta yan si Mayor Alice Go sa Senado. Tapos ngayon, di ba, may excuse siya na nagkasakit siya. Ngayon, hiningan siya ng medical certificate. Tapos ang reasoning niya lang, hindi ako makakasubmit ng medical certificate kasi yung doktor ko ayaw magbigay ng medical certificate. Natatakot daw. Paano hindi matatakot? Wala kang sakit. Diba? Idadamay mo pa sa kalokohan mo yung doktor. Sayang yung pinag-aralan niya doon. Yung attorney talaga, yung abogado, nadali nyo yun. Yung nagnotaryo, grabe biruin mo, gumawa-gawa ng istorya na nakapunta pa daw doon, nagpanotaryo. Notaryo ba yun? Correct me if I'm wrong na lang. Goodbye. Sayang yung profession mo. Sinakripisyo mo sa masamang tao. Diba? Sana pinaglaban mo na lang yan dun sa mga pobreng walang kalaban-laban kontra sa mga mahirap. Diba? Ngayon, lugi ka na. Kulong ka pa. Or ewan ko kung makukulong ba yun.
So yun lang naman, kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, mahalagang balita, supportahan nyo yan. Original video din in the description box below. Tapos syempre again, Filipino IC. So yeah, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.